Nakatagdang tumaas ang bayarin sa tubig ngayong darating na taong 2026 ayon sa Puerto Princesa City Water District o PPCWD. Sa isinagawang kapihan sa Water District kaninang umaga, ipinahayag ni Walter Laurel, General Manager ng Water District, ito'y bilang paghanda umano sa mga expansion project para sa taong 2029 para hindi magkaroon ng shortage sa tubig. Waterways nearby, ina-divert papunta doon, so doon siya maiipon during rainy season. So kung matapos yung 4 na phase ng project, it can impound around 7 million cubic. So yung 7 million cubic na yon, granting na walang ibang source, tuyo lahat, yun lang matira, at i-exhaust mo yun, that would last us 4 months. Pero hindi naman ganun ang situation eh. Yung shortage natin, for example sa 2028, parang 1,000 cubic lang per day ang shortage natin. So, you can augment that by tapping ng ating impounding structure, yung ating man-made lake. So, marami itong mga wala talaga katapusan yung planning. Wala talaga katapusan yung proyekto kasi wala rin katapusan yung pagdami ng tao. Wala rin katapusan yung pagdami ng mga lumilipat sa Puerto Princesa. So, hindi tayo titigil. Kaya nga, yung aming planning horizon lang is 15 years. Siguro after wala na rin kami dito, iba na naman ang namumuno. Sino naman ang trabaho nila na i-look after na yung next 15 years na pa yung sufficient water supply. Kaya nga pinabalik ko yung experience natin noong 2015, 16, 17, 18 na every summer nagkakaroon tayo ng rationing. Aabot naman umano sa 4 pesos per cubic meter ang itataas ng bayarin sa susunod na taon. Kung ang minimum mo ay 280, magiging 320 nito sa taong 2026. And 360 sa 2028 ay based po doon sa fund requirement natin. So nag-line up kami ng yung PIEP, Priority Implementation ng mga proyekto, binangga namin doon sa projected revenue. So magkano ba ang kailangan nating revenue para ma-implement ito? So based doon sa aming financial analysis na pinamumunuan ni EGM Fernandez, itong 320 na nirequest na namin way back 2012 ay tama lang po the first phase. Pero on the second year, kailangan din magdagdag para nga doon sa mga proyektong i-implement. Hindi pa rin ito final. It depends pa rin sa evaluation ni LUA kung pagbibigyan yung kahilingan ni Water District after nung conduct ng public hearing. Ayon pa kay JM Laurel, pwede naman umanong hindi na mag-increase pero hindi ito sapat para sa mga expansion project. Kailangan namin ito para ma-meet namin yung mga proyekto i-implement para hindi natin magkaroon ng water shortage in the foreseeable future. No? That's 2029. Kung tatanungin mo ngayon, kamusta po si Water District? Kaya ba mag-operate kahit walang water rates? Kaya po. Kaya pa rin po. Kumikita pa rin tayo, kaya nabanggit ko na maybe 30 to 40 million a year na net income. Pero yung net income na yon hindi sapat para punduhan yung pinakita ng mga proyekto. Samantala, ang naturang panukala ay hindi pa umano ito final dahil idadaan pa umano ito sa public hearing at approval ng LUA. Meron pong 2 taga-LUA na mag-a-attend ng public hearing to observe ng process kung talagang na-consult ba yung community. Na ipaliwanag ba ni Water District kung para saan itong water rates increase kasi hindi naman tayo pwedeng mag-implement lang nang walang pagugulan ng pondo. Based lang talaga sa aming need na kaya nagkakapi ng 320 at 360. Bing Bataga, Basta Radyo, ibandera mo!